Nabisto ang isang lalaking nagpakilalang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng Office of the President pero hindi pala siya konektado sa Malacanang. Arestado ang suspect sa panloloko na matagal nang minamanmanan ng NBI. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Kahit dito, kasi nasa Office of the President siya. Why? Todo kaway pa sa mahigit 100 leader ng IP o Indigenous Peoples. Sa Convention sa Nueva Vizcaya, ang lalaking ito na nagpapakilalang opisyal ng Malacanang. Ang di niya alam, nakakalat na pala sa venue ang mga tauhan ng NBI Bayumbong at NBI Special Task Force. Nang kausapin siya sa isang bahagi ng venue at makumpirma ang kanilang impormasyon, doon na isinagawa ng NBI ang pag-aresto. Meron kaming nakuha sa kanyang table. Yung designation mismo nakalagay. Head Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, Office of the President. Nag-issue ang Executive Secretary Office of the President ng negative certification that yung tao na subject natin is not related or connected to any office of the President. Ayon sa NBI, matagal na raw nagpapakilalang taga Malacanang ang suspect sa kanyang mga sulat at itinutulak na proyekto. I-review daw niya yung requirements. Siya magpapasa mismo dun sa Office of the President. Ang violation niya is under these circumstances is yung Article 177 sa Revised Penal Code, which is yung usurpation of authority. Sinisigan pa namin makuha ang panig ng suspect na nakakulong na sa NBI Detention Facility sa Bilibid. Nagpadala na rin kami ng mensahe sa Malacanang para sa reaksyon nila kaugnay nito. Hinihintay pa namin ang kanilang tugon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mahigit 15,000 baboy ang pinatay dahil sa African swine fever sa Lobo, Batangas. Tinutugunan naman daw ang sitwasyon sa tulong ng bakunahan at pagpaparami ng mga baboy. Pero kung kulangin daw sa supply, tinitingnan din ang pag-aangkat. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kung bibili ka ng karneng baboy ngayon, nasa 260 pesos ang pinakamababang presyo ng kilo ng kasim at 300 pesos ang pinakamurang liempo sa ilang pamilihan, batay sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture. Ayon sa National Federation of Hog Farmers Incorporated, bumaba ang presyo ng baboy dahil nagpanik magbenta ang mga magbababoy sa mga lugar na naapektuhan ng African swine fever. Ngayong umabot na sa 458 na mga barangay ang tinamaan ng ASF sa bansa. Sasapat kaya ang supply ng baboy lalo't bare months na simula bukas. Panahon kung kailan uso ulit ang mga handaang may lechon, barbecue, menudo at iba pang putahe. Tiwala pa naman ng mga hog raisers na tataas ang demand. So may disposable income, medyo kakain na sila sa mga restaurants ulit, kasama yung mga pamilya. So all this will create higher demand. At naturally, pag bumaba ang supply, ayun, tataas ulit yung presyo. Sa 26 na barangay sa Lobo, Batangas, halimbawa, may kaso ng ASF sa 21 barangay, karamihan sa mga tinamaan mga backyard farms. Around 15,212 na po yung mortalities. Ito po yung may recorded kami na namatay na po, na depopulate, nagbaon. Hindi pa po kasama dito yung mga hindi na po na-report sa amin. Nagkanya-kanya na po ng pagbabaon yung mga farmers natin. Ayon sa DA, bukod sa nagsimula ng controlled vaccination, patuloy ang repopulation sa iba't ibang lugar sa bansa. Maaari ring mag-import kung kinakailangan. Nagbabalangkas na rin ng bagong polisiya ang ahensya para payagang makalabas sa mga baboy mula sa mga red zone patungo sa ibang lugar kung wala namang sakit. Hintay lang natin yung pag-issue nitong nasabing guidelines para masigurado natin na yung mga ASF-free na baboy ay makarating sa mga pamilya, sa slaughterhouses at hindi hintayin maapektuhan ng ASF doon sa mga red zones. Ayon sa pork retailer na si Melinda, makatutulong ito para masiguro ang supply ng baboy sa mga pamilihan. Basta good ang baboy, yung ASF-free, wala lang sakit, okay naman yun. Kasi may mga permit naman kami. Sana nga hindi kami mawala ng paninda. Kasi ito ng namin hanap buhay. Payo ng Department of Agriculture sa mga mamimili, hanapin ang tatak ng pagkakasuri ng NMIS tulad nito. Ibig niyan sabihin, dekalidad at ligtas ang karneng inyong kakainin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
Mga kapuso, may inaasahang dagdag sigil sa presyo ng petrolyo sa pagpasok ng bear months. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, 30 hanggang 50 centavos ang posibleng itaas ng kada litro ng gasolina. Posible walang paggalaw o hanggang 20 centavos naman ang price hike sa diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang inaasahang oil price hike ay dulot ng lumalalang tensyon sa politika at bigla ang pagtigil ng produksyon at export ng langis sa Libya. Nag-anunsyo naman ang Petron ng taas presyo sa LPG. 55 centavos kada kilo, epektibo mamayang hating gabi. Tinupok ng nagngangalit na apoy ang isang bahay sa Bautista, Pangasinan. Ayon sa may-ari, natutulog siya kasamang dalawang anak ng sumiklamang sunog. Tumalon sila sa bintana para makaligtas. 3 bodega at 5 sasakyan ang nadamay. Problema sa electrical wirings ang nakikitang posibleng dahilan ng BFP sa sunog na umabot sa 3 milyong piso ang danyos. August 16 na magsimula magkaroon ng mga sintomas ng Mpox ang isang lalaking 37 anyos mula Quezon City. Makalipas ang 6 na araw, inadmit na siya sa ospital. Saka kinuhanan ng specimen na dinala sa RITM para itest. August 26, lumabas ang resulta. Siya ang unang residente ng Quezon City na nagpositibo sa Mpox. Ayon sa Quezon City Health Department Epidemiology and Surveillance Division, may local travel history ang pasyente na naka-admit ngayon sa San Lazaro Hospital. Minomonitor na raw ng QCLGU ang 15 nakasalamuhan ng pasyente. Ang 5 ay patuloy na nagpapagaling. Dahil skin-to-skin contact ang paraan ng pagkahawa ng Mpox, dapat na nga ba ulit magkaroon ng social distancing para maiwasan ang pagkalat tulad ng COVID-19? Hindi natin nakikita ang pangangailangan ng social distancing. Airborne si COVID-19. Si Mpox is skin to skin. Kahit ikaw ay 1 inch apart, basta hindi nagdidikit yung balat at ang iyong hingahan ay hindi kayo naghihingahan sa muka, hindi mo makukuha si Mpox. Iwasan daw muna ngayon ng beso-beso. Talagang lalapit mo talagang ilong mo tsaka yung bibig tsaka yung pisngi sa pisngi. So, skin to skin ka na, naghingahan ka pa. Paano naman yung mga pasahero sa MRT, bus at jeep na magkakatabi? Magsuot tayo ng face mask in that situation. At isa pa, magsuot ng jacket para nakatakip yung ating mga bisig. Magpantalon imbis na magpalda or mag-shorts para nakatakip rin yung ating mga hita. Tanggalin na lang daw ang jacket kapag malayo na sa siksikan ng mga tao. Paglilinaw ng DOH, nangyayari lang ang hawahan kapag may sintomas. Ngayong linggo, maglalabas daw ang DOH ng specific guidelines para sa mga establishmento para maiwasan ang Mpox. Sa mga lalabas at papasok naman daw ng bansa, kakailanganin na mag-fill out ng e-travel form, kung saan ilalagay kung may sintomas ka tulad ng rashes, blisters at vesicles. Wala raw mandatory isolation at pwedeng umuwi ang Mpox suspect habang hinihintay ang resulta. Giit ng DOH, very manageable ang kaso ng Mpox sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Sa pagtatapos po ng Agosto, ang buwan ng wika, hindi dapat matapos ang ating pagpapahalaga sa ating wika. Sinisika po ngayong isalba ang 40 katutubong wika sa bansa na nangangalim na mawala dahil kaunti na lamang ang nakakaalam. Nakatutok, si Nico Wahe. Ika nga ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Pero paano kung wala na o namatay na ang wika? Ayon sa UNESCO, ang isang wika ay alive o active kung 200,000 nagsasalita o gumagamit nito. Kung mas mababa sa bilang na yan, nanganganib na ang wika. May 130 wika ngayon sa Pilipinas ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino. At nila, 4 na po ang nanganganib ng maglaho. Numero 1 rito ang wikang Arta ng mga taga-barangay Disimungal sa Nagtipunan Quirino na sa 10 na lang ang nagsasalita. May 4 na katutubong wika na wala nang nagsasalita. Isa po sa pangunahing rason kung bakit nanganganib ang wika ay yung pag-alis mo sa iyong ancestral domain. Kadalasan daw sa mga katutubong nakikipagsapalaran, mas sinasambit na ang wika sa pinupuntahang lugar. Kung hindi na sila babalik sa komunidad, mahihinto ang paglaganap at pagtuturo ng kanilang wika. Kaya naglunsad ang KWF ng mga proyektong magsasalba sa mga wikang nanganganib, gaya ng pagtatayo ng bahay wika. Dito ay tinuturo sa mga kabataan ang kanilang katutubong wika bago pa sila pumasok sa formal school.
Inumpisa nito noong 2018 sa Barangay Bangkal sa Abukay, Bataan. Kami, pag sa bahay, wikang katutubo. Ultimo pong mga anak ko, wikang katutubo. At yung mga teacher, sinasabi namin na sila ay nakipamuhay sa community namin, tinuturuan ay katutubo, kailangan mag-aral sila ng wikang katutubo. 12 IP communities po ang magbukon dito sa Bataan. Magbukon po ang gamit po namin sa bahay at iyon po ang isang sikreto na mapreserba mo po ang wika ay unang-unang gamitin sa bahay. Nagtatayo rin ito sa Negros at Kasiguran, Aurora. Isang matagalang programa po kasi ang pagbuhay sa isang nanganganib na wika o muling pagpapalakas dito. Para sa GMA Integrated News, Nikuwahe, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.